Ito, ingatan natin ang ating mga anak dahil mahirap masabak sa issue or mapag-usapan, mapag-chismisan. Darating ang oras, ang panahon, baka hindi kayanin ng ating mga anak ang stress. Ayan, muli nagbabalik po ang inyong lingkod, guys. Ayan, isang mapagparang araw-gabi sa ating lahat. Isang magandang gabi. Ayan, at sa pangyayaring yan na nagkakaroon ng salpukan, ano, bangayan, ang founder at ang mga grupo ng mga sponsor, founder na yan, ay merong alitan, hindi malaman kung ano ang kanilang mga pinag-aawayan, ugat ng pinag-awayan. Pero sa pangyayaring yan, ito na nga at birthday ni Jomar, higit na naapektuhan dito si Jomar. Bakit kasi mayroon pang mga, ang pagkakaalam ko talaga, guys, nasabi na ni Kuya Bal noon, ayaw niya ng mga birthday, naganapang bongga-bongga, simplihan na lang. Nabanggit din iyan ni Kalinga Prab. Nung mga nakaraang, last week, nagpaalala na si Kalinga Prab na ayaw niya ng bonggang ganap. Yon. Dahil ayaw din daw yun ni Jomar. Pero, nakapag-imbita naman si Jomar. Naimbita niya yung anak ni Yang Mi. Pero ito na nga, no. Ang higit na apektuhan dito dahil sa pangyayari sila Kuya Bal ay pinahindian or binaliwala ang kanilang pakiusap ay nasasabi ni Kuya Bal na umuwi na muna si Jomar sa kanila. Kahit 3 buwan, balik siya hanggang July. Ano na ngayon, April? May, June, July. Balik siya ng July. Totoo ba ito? Totoo ba ito? Paano ang love team? Ay, hindi natin alam, guys. Pero kung totoo, man na sinasabi yan ni Kuya Bal, hindi pa tayo pwede gumamit ng video clip, guys, kasi wala pang 24 hours. Por respeto, hintayin muna natin na makabuse ang nag-upload na ito si Kuya Bal, no? Kung ito man ay totoo, sinasabi talaga ni Kuya Bal at hindi ito biro, ay paano ang mga supporters ni Jomar? Paano ang Jomcar? Yon, pero ito na. At dahil sa salpukang iyan, ito na ang kinalabasan. Ang salpukan ng mga grupo-grupo ng mga sumusuporta sa Jomcar. Ito na po yung kinalabasan. Sino ang tagumpay? Sino ang nagwagi? Sino ba yung grupo may galit kay Jomcar? Sa Jomar? Yun. Ito na. Tagumpay. At si Jomar ay kawawa naman. Ito, natatambakan na si Jomar. Pero ang tanong nga, ito, medyo mahirap, guys. Mahirap na tayo ay magsasalita dito ng ano at baka tayo mapasama. Pero may post si Jomar. Wala pang pahayag si Jomar. Hindi pa nagsasalita, nagbibigay ng paglilinaw. Pero may post na po siya, mapapanood niyo yan kay Kuya Jens, na pinasasalamatan ni Kuya Jens ang grupo ng mga sumuporta sa kanya, yung mga sponsor, grupo ng mga Jomcar 18, may mga kung ano-ano pa mga grupo, pinasasalamatan niya. Pero, teka muna, pero sabi nga ni Kuya Bal, ay nihoy-nihay na, or pasensya na, ay wala daw. Wala raw message kay Kuya Bal. Yun po yung sabi ni Kuya Bal sa live, hindi pa nga lang natin pwedeng gamitin yung video clip dahil hindi pa naka 24 hours. Pero sana ang ginawa ni Jomar, kung ito man ito na nihoy-nihay, or hingi ng pasensya, kung talagang wala, ay sana agad-agad ay kumontak kay Kuya Bal. Pero sabi nga ni Kuya Bal sa live niya kanina, kasi wala pa, kanina lang, ilang oras pa lang ang lumipas, 10 hours, ha? Yung upload ni Kuya Bal, no? Kung kagabi pa yon na sana ay nag-reach out na si Jomar, di sana hindi na nag-live. Si Kuya Bal kaninang umaga, nakailang live na at mga thumbnail ni Kuya Bal dito ay check nyo guys. Ang ang live at upload ni Kuya Bal. Medyo talagang mahirap. Sapat talaga ni Kuya Bal dahil siya naman ay founder. Bakit nga kasi? Pero ulit-ulitin na naman tayong mag-reaction niya. Nakadalawa reaction na ako, guys. Sabi ko na ang gusto ko sabihin ay bakit nga kasi nga may mga grupong kanya-kanya pang gusto ay pabunggahan, kanya-kanya pa celebrate na pwede namang isahan na lang. Ayun tuloy ang nangyari. Pero hindi natin alam, guys, kung ano ba talaga ito? Joke ba ito ni Kuya Bal? Joke ba ito ni Kuya Bal? Pero sa kabila ng lahat ng iyan, ng mga pangyayaring iyan, ang higit talagang naapektuhan dito ay si Jomar, guys. Si Jomar yung naipit sa mga nag-uumpugang bato, sa mga tampuhan ng mga ng founder, sa mga sponsor, na ito ang mga sponsor na to ay mga sponsor mismo ni Jomar. Hindi din, mahirap din sa part ni Jomar, hindi niya alam kung saan siya lulugar. Alam niya sa totoo lang, wala pa ding live, alam niya sa totoo lang, sa part ni Jomar, ang buong katotohanan, mahihirapan siya dito. Dahil, hindi niya alam ang kanyang papanigan, kung sino ang kanyang ipaglalaban. Dahil,
Unang-una, ang kalingap, kung wala ang kalingap, hindi siya magkakaroon ng mga sponsor, hindi siya magkakaroon ng lupa, ng bahay. Kasi kung wala nga kalingap, kung wala ka sa kalingap, ikaw ba'y makikilala? Ang laking bagay nito. Ngayon, yung mga sponsor na nag-organize na yan, nagplano na iyan, sponsor niya, so nakakatulong sa kanya pinansyal, nakakabili kung ano man yung gusto niya. Yon, no. So, kung siya ay magla-live, magsasalita, paano, neutral. Kakabig niya, yayakapin niya, ang kalingap, yayakapin din niya ang sponsor kasi yung sponsor ay malaki yung effort, malaki yung gastos para sa kanya. So saan siya doon? Paano niya ito titimbangin? Gayong mahirap yung sa side ni Jomar na kaya siguro hindi pa ito unawain din natin no. Kaya siguro hindi pa rin siya makapag-live kasi hindi talaga niya alam kung paano niya sisimulan. Kung ano ang magandang gawin. So ayan, ay baka na bibigyan ng advice ng mga kasamahan paano ito ni Jomar may papaliwanag ang lahat ng ito. Gayong kung halimbawa ay baka mamaya magkamali pa, ay malilintikan siya kay Kuya Mal. Pag siya ay nagano dito, mapupuna ka talaga ni Kuya Mal at marireaksyonan ka talaga. Na isang pagkakamali mo, marireaksyonan ka talaga ng mga reaktor. Kasi alanganin siyang yakapin or ipagtanggol pag malasakitan pa ang mga sponsor na ito ay nag sa kanya, nag effort, na gumastos para ganapin yung birthday niya. Alanganin siya dyan, ayan ay kanyang iangat. So ngayon, kailangan mamimili. Ito lang yung isa, hindi man sa pinamimili ni Kuya Bal. Sabi lang ni Kuya Bal, umuwi na lang muna. Pero mamimili dito si Jomar kung sino talaga kanyang higit na yayakapin o takikisamahan o kalingap ba na dito kung di dahil sa kalingap hindi siya magkakaroon ng sponsor. So yung sponsor alanganin din na ito ay takwil niya dahil nga nakakatulong sa kanya eh. Personal niya itong support, tawag ito, sponsor niya sa sarili niya. Sponsor ni Jomar. So, mahirap sa part ni Jomar. Hindi niya alam kung saan niya ilalagay yung kanya sarili. Ay, ito yung pinakamahirap talaga dito. Maiipit at maiipit si Jomar. So, ayan na, mag-uumpisa na naman tayo ba na kalkalin natin at ibalansehin natin. Pero sa mga hindi nakakapanood, pwede nyo pong balikan yung 2 video kong in-upload at naandun, na-explain ko na ang lahat-lahat. Sa pagitan ng mga nag-uumpugang grupo ni kay Yang Mi at grupo ng sponsor. Pero ito isang pasada pa ulit. Ang sponsor kasi ni Jomar tahimik. Tahimik po. Ang sponsor ni Jomar. Wala silang channel. Katunayan ay nababas sila, pinupost sila na sinasabihan silang mga mamasa. So never silang gumanti o nagngangaw-ngaw, rumesbak. So paano? Nananahimik, mayroong sariling pa-party at pili-pili lang ang mga imbitado and hindi naman doon wala nga si Kuya Bal. So, yung anak ni Yang Mi nga. Yan. Ito mahirap to. Natatawa kay Banat Bagsik dito. Guys, pabihira ka Banat Bagsik. Talagang tinitira nito si Yang Mi eh. Ay, wala tayong magagawa kasi iba talaga yung opinion ni Banat Bagsik. Hindi naman kasi kami parehong magkakaisang damdamin eh. Yung opinion niya, sila ay talagang merong gap sila ni Banat Bagsik. Pero napanood ko, ito maisisingit ko lang. Si Kuya Bal, siya yung concern sa anak ni Yang Mi. Na halos talagang galit na galit si Kuya Bal dahil naaawa doon sa anak ni Yang Mi. Taliwas doon sa respect ni Yang Mi, after ng mga live ni Kuya Bal, nag-live, ang kanyang live ay sumayaw na sumayaw. Parang victory party. Kaya si Banat Bagsik, ayan, panoorin nyo. Masama ito si Banat Bagsik. Masakit lang dito. Ang medyo hindi ako dito sa kayang Mi. Dahil si Kuya Val na high blood kagabi dahil sa anak niya. Dahil sa anak niya na hindi pinapasok nakapagsalita si Kuya Val ng hindi maganda dahil nga ang pinagtanggol ni Kuya Val ay ang kanyang anak. Pero ang ginawa ng ina? Nang sabi ni Kuya Val, paano kung matruma ang bata dahil iyak na iyak, gusto na tumalon. Bakit ang nanay nag-live ng Chibog, chibog, brrrr, chibog yung balita sa radyo at TV kasi masaya. Pao, laban! Chibog, chibog, brrrr, chibog, chibog, la
Chibog, chibog. Chibog, chibog. Chibog, chibog. Chibog, chibog. Diba? Bakit na Nako, Diyos ko. Natatawa ako dito kay Banat Bagsik. Ayan, dito may punto naman talaga si Banat Bagsik po. Na si Kuya Bal, na-stress na. Kasi alalang-alala. Doon sa anak ni Yang Mi, na yun nga, baka matrauma nga, umiyak daw. Tapos, gayong si Kuya Bal, alalang-alala, itong Yang Mi naman, ay sayaw na sayaw. So, ano ba talaga? Kasi kung akong ina, na yung anak ko ay ganun yung tinatrato nila sa anak ko, talagang masakit para sa part ko yun. Masakit sa part ko yun, na ako na yung may kababaang loob, kami na yung may kababaang loob, anak ko na yun nandiyan napunta to support yung inyong pa-event, ay ganito pa yung gaganti nyo. Pero ang nangyari nga, kaya nga ay nagsasayaw. Iyon lang, nakikita lang naman natin guys, napupuna lang po natin. Ito lang naman, ay nag-reaction lang naman tayo. So yun lang yung nakikita ko din talaga. Wala sa bakas ni Yang Mi, na siya ay nag-alala din. Yun po, no. Pero ito na, balik tayo doon. So, nagwampugang mga sumusuporta kay Jomar. Ito yun. Ito na nangyari. Si Jomar, napitpit na sa nagwampugang bato. Ano ang magiging action dito ni Jomar? Abangan po natin, guys. Ang live ni Jomar, abang po tayo kung ano ang magiging pahayag niya sa mga pangyayaring ito. Sponsor po na yan, sponsor ni Jomar. So, sumusuporta kay Jomar. Naku, Diyos ko. Ayun na, nandiyan na. Ang higit lang na naapektuhan talaga dito si Jomar. Nananahimik. Pero ito na. Ay, naku, Diyos ko. Bakit kasi ganyan eh? May mga kanya-kanyang paparte. May iintra sa paparte ng iba. Ayan, tuloy. Medyo talagang stress ang abutin talaga dito ni Jomar. Pero, mahirap talaga, guys, ang ganito sitwasyon. Na napitpit na dito si Jomar. Pipit na si Jomar. Si Jomar na ang sumalo na lahat. Si Jomar ang magsasuffer dito. Si Jomar ang kailangan na sinasabi ni Kuya Bala, umalis ka na lang muna kaya. O umuwi ka na sa inyo. Ay, yun. Totoo ba to? Kuya Bal, totoo ba yan? Nagbibiro lang si Kuya Bal. Pero, kung totoo man to, o kung biro man to, ay, medyo ano din kay Jomar to. Kasi, pero hindi ko din alam, guys. Pero, ayaw ko. Pero, abang tayo. Abang tayo, baka bukas makalawa. Hintayin natin yung live ni Jomar. Kung ano yung masasabi, kung tuloy ba si Jomar, hintayin natin yung live ni Kalinga Prab. Hintayin po natin yan. Pero, yun na, hindi talaga matatapos yan hanggat hindi si Jomar nagsasalita. Opo, hindi matatapos yan. Kaya lang, ngayon, nakikita ko ang viewers, parang medyo kahapon, nung napanood nila yung live nila Kuya Bal kagabi, medyo talaga, napapanood ko sa live ni Kuya Bal, sunod-sunod talaga, sunod-sunod talaga, ang dami, grabe, talagang apektado, dismayado sila sa pangyayaring ito. Balikan nyo guys yung dalawang video ko, para mapanood niyo yung ating pagbabalancing reaction. Ay, wala, may mga pagkukulang at pagkakamali at sablay ang nakikita ko sa dalawang grupong nagumpugan at may pagkukulang din si Jomar. Hindi ko naman sinabi talagang kasalanan, hindi ko sinasabi kasalanan ni Jomar. Ano niya po? Unihay-nihay, wala daw po contact si Jomar, walang pagbibigay ng linaw, wala pa rin live. Yun lang. And bakit nga din nag-imbita pa si Jomar, inimbita daw yung anak ni Yang Mi, bakit kasi? Ito isang paalala ko din. Isang paalala ko lang din bago tayo magtapos sa video nito. Una-una, ang ating mga anak ay ingatan natin. Sa totoo lang, huwag nating i-front sa mga ganito. Lalo pat kalaban na alam mong kalaban iyon, yung grupong iyon na pupuntahan, na nagpa-event na yan, nag-organize na yan, alam mo kalaban yan, huwag natin i-front yung anak natin. Isang paalaala ko lang, dahil ang issue ay hindi maiiwasan, kaakibat na ang issue sa ngalan ng social media platform, tayo ay napapanood, may mga viewers tayo, hindi pare-pareho ang kaisipan, ang opinion ng ating viewers. Kung maaari lang, ito bago tayo magtapos sa ating video, ang ating mga anak ay huwag na nating i-front sa ganyan. Pwede naman po na umattend lang, pero pag alam natin kalaban iyon, bakit kailangan, babalik na naman tayo, pero paalala ko lang, ibigyan natin ng privacy yung ating anak, lalo pat ito ay estudyante, at ang pagkakaalam ko may exam daw, inuna raw yung pagpunta nga doon, kaysa sa exam. So, may nababasa din ako, may naririnig din ako sa live nila, Yang Mi, na team
Paulo. Ano yung Paulo? Yung Pau ay Pau-Pau, yung anak ni Yang Mi, at yung yung Lo ay Lulo. Si Lolo. So, ang parang lumalabas, pakicorrect lang ako ha, may Team Paulo. Ito, ingatan natin ang ating mga anak dahil mahirap masabak sa issue or mapag-usapan, mapag-chismisan. Darating ang oras, ang panahon, baka hindi kayanin ng ating mga anak ang stress. Ang aking mga anak kung maaari ay ayok, kaya minsan pag nagbablog ako, kinakrap ko yun, habang nagbablog ako, sumisilip ang anak ko, pero hindi nyo nakikita kasi minsan kinakat ko yun kasi ayok kong makikita ang aking anak. Kahit sa Facebook ko, hindi, ako maingat din ako ha, ang aking mga anak din, ultimo Facebook nila, hindi ko pinagagamit ang tunay nilang pangalan. Hindi rin ako nagpapa-upload ng mga picture kung ano-ano papalit-palit ng profile. I-maintain nyo yung profile nyong iyan, huwag ninyong gagamitin ang inyong tunay na pangalan. Yan, ganyan po ako ka-stricto. Lagi ko pong ipinaunawa sa kanila dahil sa social media, iba na ang panahon sa ngayon kaysa noon. Yun, ingatan po natin ang ating mga anak, nang sa gayon, baka hindi kayanin ang pangbabas. No, dahil, nako Diyos ko, sinasabi ko sa inyo, lalo pat tayo ay may mga kalaban, may mga kaaway, masasalaula at masasalaula ang ating anak. Mahahagip at mahahagip po yan sa mga pinag-uusapan. Isa po yan sa aking paalala bago tayo magtapos na video na to. Ingatan natin ang ating mga anak. Lalo pat tayo ay may mga kalaban. Yun lang po, no. Kawawa bata, pag napuruhan, kagaya niyan, iiyak. Di ba? Ay umiyak nga daw, ay, ayun na, nangyari. Ano nangyari na ngayon? Ito'y paalala lang sa atin, tayo vlogger, higit na protektahan natin ang ating anak, huwag nating i-prompt dyan sa mga ganyan. Ito'y pakiusap ko lang dahil kagaya nga yan, nagkakarambulan na. For example, isang halimbawa, ako neutral ko pa. Neutral ko po. For example, isang halimbawa, si Banat Bagsik kalaban si Yang Mi. Mamaya ay ibang utak ni Banat Bagsik. Iyan minsan kinukontrol ko. Tawagan kasi namin yung bakla, relax ka lang, i-neutral mo. Hindi natin kayang anuhin yan kasi pag umariban na yan at nag-reaction na yan, talagang ano yan, lukaret lukaret yan si Banat Bagsik. Pero sinasabi ko naman sa kanya, i-neutral lang niya. Pero wala, siya pa talaga masusunod kasi yun yung kanyang damdamin eh. Yun yung pagkakaintindi niya eh. Yun talaga yung nasa isip niya, yung na-pick up ng isip niya eh. Pero kaya wala tayong magagawa. Basta ako'y paalala lang, ingatan natin mga anak. Kahit kanino, ako man nagpapakita ng picture ng anak ko sa mga piling-piling tao lang na alam ko ito ay katiwa-tiwala, pinakikita ko yung ganda ng anak ko. Ay, magandang anak ko. Pogi ng anak ko. Yung pinakikita ko sa kanila, ito yung anak ko. Diba? Magandang anak ko. Kung nung dalaga pa ako po, ay, sabi ko sa inyo, ang dami pong ano. Pero, ayun na po. Ayun na, guys. Basta ingatan natin ang ating mga anak, guys, ha? At nakakaawa po, pagka napapag-usapan, napapag-gismisan, lalo pati estudyante, nahayag sila, nakikilala sila, may mga basher, baka iba pa ang may topic ng iba. Ayan, abangan nyo na lang ako sa aking next video. Kawawa naman si Jomar, pero abang tayo na magiging topic or pahayag ni Jomar. Kung anong kanyang paglilinaw, sino kanyang yayakapin, at sino ang kanyang sisipain. Ay, maganda to. Yan na, bye-bye na.